even the angels will sing. Kung pagkaninduta ka ng adlaw ba? Dito na tamo, di katubang na sa Ginoo. Hindi mag-awit na lang sa Ginoo hangtod sa kanturan. Kauban ng mga anghel na binuhat sa Ginoo. Every time na ma-imagine ako, what would it be like if maabot na taan na season sa atong kinabuhi. And I am hoping that if maabot magari na sa atong kinabuhi, makita kita dito. Amen. Diya ba sa imong pag-alagad sa Ginoo, are you imagining heaven? Imagine ba po ka na naanatas langit? Mingaw man? Basta ngayon na nga mga awit, pasensya na tayo kay dali na kayo matandog kasing pastor, because it is my very desire, pangandoy din ako na we will know how to worship the Lord in any form of worship, either singing, dancing, or any form of worship. Kaya naman human sa atong kinabuhi nini kalibutan, we will be there in heaven worshiping God forever hangtod sa kanturan. So if wala ka na worship sa Ginoo dinhi sa kalibutan, I don't know if kaya ba nimo mag-worship dito sa langit. If worshiping the Lord samtang nali ni kalibutan is para nimo hago kapoy laay, if wala nimo na feel ang gitawag excitement to worship God, so mayon ko panganduyan yun nga masinati nimo ang kalipay diya sa pagsimba sa Ginoo, because human ining tanan dito sa langit, you will be worshiping God forever, and wala na tayo laing buhaton dito sa langit. Mga ayaw mo tuos mga tao nga mayon sila nga magsimba na lang tayo tapilmi sa langit mo nang dinis kalibutan dili ni manimba kay ato sa langit haragon ng simba. Naiingon po sa pulong sa Ginoo, dili tanan nagsimba, dili tanan tawag Ginoo makasud sa ngarian sa langit. Mo nang akong gi-encourage ang tanan nga padayon gyud tas pag-alagad sa Ginoo. Amen. So nini nga kabuntaga atong ablihan atong mga Bible in 1 Thessalonians 5 verse 23. And this is kung hangyo lang atong ikiling na yun atong igdulungog, because we'll be talking about the doctrine in the Bible mahitungod sa fullness o wholeness sa tao. Gusto na ganit ang doctrine usahay kasi masipya taon paminaw, mas mayo ni mas sure na to kay doctrine man sa Bible, dili ni doctrine sa one way outreach, but it is doctrine na sa pulong sa Ginoo. 1 Thessalonica kapitulo 5 versikulo 23, ingon diha, hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanato kalinaw, higpit nga maghimo kaninyong balaan, aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo Hesukristo. Ang Dios magapanalangin siyang pulong magapanalangin sa katagusa. So nini nga kabuntagon atong hisgutan kini tawag og kinatibuk-an nga aspeto sa tao. Matong nahinumduman, man is composed of body, soul, and spirit. Lawas, kalag, og espiritu. And siguro this is not the first time nga maghisgot ko niini. And I fully believe, nagatuo ko nga naanatay na hibalan mahitungod niining butanga. And please know, angay natong hinumduman, angay natong hibaluan, nga gusto sa Ginoo nga mahimo tang balaan, mahimo tang blameless, mahimo tang whole. Tibuok nga atong kinabuhi atong ihalad ngadto sa Ginoo tibuok, diba sa Romans chapter 12 verse 1, ingon dito ni Apostle Paul, to
tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios nganhi kanato, siya busa aw hagod ko kamo nga itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kani. Pag-ingon pa rito, itugyan ang inyong kaugalingon, mangutana ko, sama na siya, half lang ba sa imong kinabuhi or whole sa kinabuhi? Kung mayroon kag tibuok kinabuhi, that is composed of body, soul, and spirit. So, gusto sa Ginoo, nangandoy ang Ginoo nga kita whole, nga ihalad ngadto kaniya. Because God, Jesus Himself, gave Himself holy. Gihatag ni Jesus iyang kaugalingon holy. Sabot pasabot anak. Naman ko'y holy nga balaan, na ko'y holy nga tinibuok. Holy. Malay po itong holy house. Kailan po holy house? Balay nga daghang bangag, kay gisumbag di ay ang dingding na bangag. Ito, holy house na ibalag, na ibangag. Lahi po na. Pag-ingon pag holy, offer yourselves to God, tibuok kinabuhi, tibuok pagkatao, lawas, kalag, o espiritu. So kung ihalad na din nato ang atong lawas, kalag, o espiritu sa Ginoo, that means naghisgot na without mental illness. Ano sa manang mental illness? Psychological problems, issues. Mental nga sakit. Wala na pasabot nga abi kay mental nga sakit, buang na dayon, no. Kay kanang hikalimot, dali makalimot, that is mental illness di ako na. Yan nabuang na dayon na. No, dili. So any mental illness, emotional wounds. Sa mga emotional wounds, mga nasakitan nga mga pagbati, and even physical sickness, dapat inighalad nato sa Ginoo, wala tanian ang mga butanan. Yung saon man pastor nga nagsakit naman, mo na giingon nga ug unsay naa kana mo na ihalad sa Ginoo. Meaning to say, ang pinaka the best sa imong kinabuhi. So kung pananglit ang imong kinabuhi, isa na lang na imong tiil, so mo na pinaka the best sa imong lawas nga isa na lang tiil, ihalad na sa Ginoo. Ayaw paabutan nga mahulot pa ng tiil, usa pa ka muhalad ngadto sa Ginoo. Ang panang nakanindot lang sa Ginoo is that when we offer ourselves to God, He can make us whole again. So unsa man di ay hinungdan nga ang tao dili naman one whole paghatag ngadto sa Ginoo. Nganong maglisod naman taghatag sa atong tibuok nga kinabuhi ngadto sa Ginoo because of sin. Tungod sa sala. Ang Dios nangandoy unta nga ang tao paghalad siyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, tibuok, lawas, kalag ug espiritu nga walay damage. Mother's Day magyud kisa man ring mga inahan nga tagaan ganahan tagaan og manok. Ganahan og tagaan manok. May nalang tulahon niya. Ang tinibukon ba? Pero atong niaging adlaw na namatay, naligsan. Di mo ganahan ano man. Naanay diferensya. Kisa may ganahan ninyo ihawag kanting. Katong gikagid. Dili mo ganahan kay ano man. Naay diferensya. Nangandoy gyud ta nga kun naa mangganit tay madawat na may ihatag nato kadto pong pinaka the best. Bahalag ukay-ukay, basta pinaka the best. Indot po. How much more God nga siya may naghimo sa atong tibuok ng pagkatao, lawas, kalag, ug espiritu. Iyang ipahulaw nato, inighalad nato sa iyang hananay depekto. Nakando yung tang Ginoo nga no defect, but kung sa may nahitabo sa tao tungod sa kasalanan na damage ang tao. Nahitabo nga ang sala nakakos og illness in the spirit, nakakos og illness in the soul, and na po itawag illness in the body sa lawas.
Kaya usahay, nag-focus lang ta sa atong physical na lawas. Na basta kay hinsog, kusgan, mualagad sa Ginoo. Sometimes we forgot, usahay malimta nato ang atong kalag o ang atong espiritu. Kaya daghang nagsud sa simbahan, lawas lang. Buto ba mo na? Lingsod sa simbahan, lawas lang. Ang iyang una-una, nabilin sa gawas. Wala. Pero wala dire. Amen. So, unsa man di ay kining mga butaka. So, atong inumduman, ang tao is composed of body, soul, and spirit. Nangandoy ang Diyos, nga ang tao sa diyang muhalad, sa kaugalingon nga to sa Diyos is kompleto, walay depekto. Sa Old Testament bitaw, kung maghalad o karniro, kinahanglan, walay depekto, walay tiang, no blemish. Without depekto, walay ikasaway. Muna kay pangandoy sa Dios nga halad. Mabitaw nga si Jesus lamang ang nakahimo og halad that is acceptable to God forever. Inaagi siya paghalad sa kaugalingon. Apan dili malikayan ang tao na himong naguba o nahimong naay depekto ang iyang lawas or naay depekto ang iyang espiritu or naay depekto ang iyang kalag. Panon sa may solusyon niya na kung naamang ko niya na ang kahintang pastor, pwede pa ba na akong mahalad ang akong kaugalingon sa Ginoo? Pwede pa. Kaysa niyang imong ihalad ang imong kinabuhi nga to sa Ginoo. Maski pag naay guba, naay diferensya, kaya niyang ayuhon aron mahimong mapuslan sa iyang gingharian. Diya sa Luke chapter 7 verse 50, makita nato diha nga naay mga tao nga nakasinati og paglaom og comfort ni Jesus, nga diin naay mga tao guba ang ilahang kalam, ang ilang mga pagbati guba, batingon siya, go in peace, your faith has made you whole. Ang imong pagtuo mo ay nag-ayo nimo. Sa English translation, your faith has made you whole. Tinuo. Ang tinuod nga kaayuhan, nag-ayo dili lang sa pisikal nga lawas, but kaayuhan sa imong lawas, kalag, o espiritu. Muna siya mayon ko, kanang mato ka sa doktor, makaayo man sa imong lawas. Dili tanang doktor, makaayo, apil ang imong kalag, o espiritu. Gawas lang makatulong ka atong doktor, nga samtang nagtundo siya ni imo sa imong dapat nga tamdan, mag-sirpo siya sa pulong sa Ginoo, kana pwede maayo ang imong espiritu kag imong kalag. Moadto ka dito sa mga kwak doktor, tagaan kanila tambal lana dihang haplas-haplas, unya did-an na Hinoo ka, ay papaampo dito ha. Dili na tinuod nga kaayuhan, kaya tinuod nga kaayuhan muayo sa imong lawas, kalag, o ang espiritu. Tinuod, God wants to heal the broken and bruised parts of your bodies. Bruised part, sa mga bruised part. Samaran. Dili lang sa imong lawas, dili lang sa imong kalag, apil na po ng imong espiritu. So, unsa may diferensya ni ining lawas, kalag, o espiritu? Gusto ka bang makailan kinsa imong lawas? Ang parte diya nimo imong lawas, imong kalag, imong espiritu, aron mabal-an nimo nga, uy, naayo daya akong espiritu, uy, naayo daya akong lawas. Matod pa, the Spirit is our connection to God. So diyan gihimo sa Dios ang tao. Nakuha ang Dios og lapok, giporma niya sama sa iyang image and likeness. Ug unya ang buho sa ilong sa tao gihuypan sa Ginoo sa iyang gininhawa. And that is the Spirit. Itawag na siya sa Greek word pneuma, gininhawa. Sa dihang gihuypan sa Ginoo ang buho sa ilong sa tao, ang tao nakabaton o kinabuhi. Sa King James nga version pa, and the body received spirit, nakabaton og spirit, ug nahimo siya nga nabuhi. That is the Spirit. Comes from God. It is our very connection with God. Kung buhi ang imong espiritu, mo na siya connection nimo dito sa Ginoo. Pero kung nagsakit ang imong espiritu, nagsakit po ang imong connection sa Ginoo.
Kasulay na mo anang cellphone, nga dili ni mo maklaro ang imong kaistorya. Iyon ka dito, hello? Hello? Asa na mo? Kasulay dito ko sa una. Istorya pinianan. Ingon na siya, hello? Saan ka mura mag-robot? Ay, magtigog. Unsay murag robot? Mura lagi robot, lagi na magtigog yun. Unsagot robot? Kaya gi-transmit naman na imong tingog. Ang imong tingog i-convert into signals, zeros and ones. Mo na ginapadala, mo po na ma-receive dito sa uban nga cellphones. Naapod tayo itawag soul. So ang atong spirit is our connection to God. Kung naidipikto ang atong spirito, naidipikto ang atong relasyon sa Ginoo. And our soul is, it relates inward. So ang atong pagkakita. And ang body, kining atong lawas. Kini, kabahang. Naiuban nga moingon sila nga kana si soul o si spirit is isa na daw na siya. So na mga tao nagabilib, ang tao is only body and soul. Kaya ang spirit o ang soul usa lang. Matod pa nila. But if we read Hebrews chapter 4 verse 12, ingon diha, the word of God is alive and power. Ang pulong sa Dios buhi o gamhanan o mas hait pa sa espadang duay sumok. Ngadiin naga pag-iyon na, it can cut deeply and swiftly. No? Inigtigbas niya sa pulong sa Ginoo. Na part diha, in so doing, it divides or separates the soul from the spirit. Kaya niya nga mo, mulabas nga to sa kinauyukang bahin sa tao. Ato kung basawa ng binisayaan ng translation. Hebreano 4, versikulo 12. Liyong pagbasa. Hebreano 4:12. Kaya ang pulong sa Dios buhi o maaptik o masait pa kaysa bisan unsang espada nga duay sulab. Ulot kini hantod sa kinahilagman sa kalag o sa espiritu. Hantod sa dapit diin nag-abot ang lungkahan ug ang kauyukan. So naay part diha isa, it divides or separate the soul and the spirit. So sa ato pa, ang soul o ang spirit na ay distinction. Na ay kalahian. Inay matapad, ang soul, ang kalag o ang spirito, na ay kalahian. It is distinct. Parte sa atong kinabuhian is distinct. Okay, we are created in the image and likeness of God. Diba? God is a triune God. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God, three manifestation. Sa atong kinabuhi, we are created in the image and likeness of God. We are created with body, soul, and spirit. Sa triune God, the Father is not the Holy Spirit Spirit is not the Son is not the Father, but one God. Ang Diyos, ang Amahan, dili siya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, dili po siya equal o dili siya si Jesus. So naing unang explanation, but one God. So sa tao po, ang atong lawas, dili mo atong kalag, ang atong kalag, dili mo atong Espiritu, pero usa ka tao. Naa kay lawas, naa kay kalag, naa kay Espiritu. Pero kung itmon ka, pila ka kabuok? Isa ra ka. Una dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 and 15. Diya sa 1 Corinthians chapter 2 na i-describe diha nga duha ka klaseng tao. The carnal man and the spiritual man. Sa Romans chapter 8 the same na ako diha i-explain the carnal man and the spiritual man. Matod pa diha ang carnal nga tao, the natural man does not receive the things of God's Spirit. Dili makadawat sa gitagana sa Espiritu sa Dios.
Alam kiniya kinitinuang. Dili ko niya matugkad. He cannot understand them because they can only be judged spiritually. Muna, kinahanglan buhi ang atong espiritu tungod kay ang mga butang nga gikan sa Dios espiritual. Di ba na kinahanglan tag espirituhanon nga pagkaon? Dito pa sa sinulat ni Peter, ingon siya, crave for pure milk. Panganduya ang lunsay nga gatas. Para sa mana as our spiritual food. So kung ang physical na pagkaon, litson, humba, spaghetti, burger, o sa padayang mga pagkaon na for physical para sa itong lawas. Spiritual food is for our spirit. The soul, ang atong kalag, maglisod og dawat ni anang espirituhanong pagkaon, mao na ang kinahanglan ang tao nga gitawag patay sa espiritu, kinahanglan nga mudawat ni Jesus aron madawat niya gitawag pagkabanhaw, resurrection. Ingon si Jesus, John 11:25. Ingon si Jesus, ako ang pagkabanhaw kang kinabuhi. Sige, sa muto ka na ako, bisan mamatay, mabuhi. Si Jesus ang pagkabanhaw. Sa diha nga ang tao nakahimo og sala, si Adan og si Iba nakasala. Pagkaon ni Iba, sa may gibati ni Iba pagkaon niya sa mga gidili nga pagkaon. Niingon ba siya, galain man akong tingan, Adan? Murang mag-iimbiin ko, wala. Ang iya lang gibati nga mao nga kung imong mabasa dito, nakita ni Iba nga ang mao nga bunga lamian kayong kanon o makahimo kaniyang mahisama sa Diyos. Wa siya gibati nga lain, hikaon siya. Mao kun na kahintang sa tao mubuhat og sala. Manay bitaw pareha nang magyaw-yaw ta. Ning pataka na ta og wara nga pataka na tag buhi og mga istorya. Samtang nagbuhi kag mga istorya, di ba? Murag lami kay pamati. Nakasulay na mo na. Kanay inig mag-away na maglalis na. Nganlan pa ka og mga diingon nato. Nganlan pa kag tanang mga dangan sa masakan sa imuha ingalan. Nganlan pa ka atong atay nga pait kayo. Sa dihang ikaw nakasulti og di maayo nga pulong pangutanan, ning bati pagkakalain kangilaan. Di ba murag imong paminaw da nakapahungaw gyud ko sa akong gibati. Lami kay imong paminaw, pero di ay ang imong espiritu apektado. Mo na gibati ni Iba. Wa siya nagdahom nga ang kamatayon nga gisulti dili di ay physical, apan di ay espiritual nga kamatayon. Unsa man ang spiritual death? Pagkainumdumos, tulo ka klaseng kamatayon. Spiritual death, patay ang iyang espiritu, buhi ang iyang lawas ug iyang kalag. Walay relasyon sa Ginoo. Naa may pangandoy sa Ginoo pero di makahimo kay ngano patay ang espiritu. Nahapon ikaduhang klaseng kamatayon, physical death. Patay ang lawas, muna na ilubong kay mabaho. O ang ikatulo, kaya gitawag eternal death, kamatayon dito sa kalayo sa impyerno. Ang kamatayon nga gitawag og spiritual death, maoy nag-abli sa pultahan, sa physical death, maoy hinungdan. I-explain ni Apostle Paul sa Romans chapter 5, maoy hinungdan nga ang kamatayon mikaylap sa tanang sa tibuok kalibutan. Tungod sa sala. Sa diyang namatay ang itawag espiritu, ang mao nga kalag ibong padawaton sa pulong sa Ginoo, dili kasabot si kalag. Muna dili malikayan, magwali ta, naay masuko. Magwali na ganit ang pagkabalaan, ano yun? Hilabtanon. Magwali gani, mahitungod sa kagawasan, gikan sa sala, na ako'y mayroon nga, lahit man mo sikta. Daghang masuko, daghang magbagulbul, daghang manaway, daghang manakot. Labon katong nagsayaw-sayaw, nagkiyod-kiyod dito.
Kabalaan lang nila mga tawa dili sawayon. Pero kanang nagwali o pagkabalaan ilang sawayon. Ambot na lang gibutang nila ang ilahang huna-huna. Inigwalihan imo nganong di kasabot mo nagiingon dito sa 2 Corinto 4. Because the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Ang Dios dining kalibutan dili nagisgot na ang Dios nga si Jesus, but the God of this world is si Satan. Dios ni kalibutan small letter D na siya. Nga mao'y nagbuta sa mga una-una, sa mga dili magtotoo, nga mao'y hinungdan nga di nila masabtan ang pulong sa Ginoo. Maski klaro kayong isulti sa pulong sa Ginoo, wala ito isulti. Mo na ang trabaho sa kalag, dili siya kasabot sa espirituhan ng butang. Mo na nga kinahanglan o total surrender sa Ginoo. May panahon nga inigdawat nimo sa pulong, mabuhi pagbalik ang imong espiritu. Nay mga tao, mayon sila. Paminaw na ako ng wali ng kauhanabi. Ako ning sulayan, tanaw na ko, mabitin ka rin. Ako rin hindi matibon ni Guman. Nino din siya, niitis wali. Primero aksyon ibinta ang kalag, kaya nga naman, nagwali man ng pagkabalaan. Tinuod, ginailang inyong hilagtano ng mga tawanan. Kuya kayo mawali ko, marang nakailan ako. Chismoso ko rin yung pastora rin, kaya nga nung nakabalong na siya sa kinabuhi. Nga naman na ikulang, ako hindi padugdungan na. Tiot-tiot niya paminaw. Matod pa ang pulong. Ingon pa si Jesus, the word that I have given to you are spirits, and they are life. Ingon si Jesus, ang pulong akong gisulti kaninyo, espiritu, o kini kinabuhi alang kaninyo. Sa dihang naminaw sa pulong sa Ginoo, tiod-tiod, inanay o pagkabanhaw ang iyang espiritu. Hangtod nga nakasabot siya sa pulong sa Ginoo. Unsay hinungdan nga ang tao makasabot sa pulong sa Ginoo kung nabuhi na ang imong espiritu. Kaniadto spiritualidad apan sa dihang nakadungog sa pulong sa Ginoo. Psalms 107 verse 20. Gipadala sa Dios ang iyang pulong o giayon niya sila. Roma 10:17, ang pagtuo nagsukad sa mensaheng nadungog, mensahe may tungod ni Kristo. Pagkadungog nimo sa pulong sa Ginoo, nakabaton kag pagtuo. O kana nga pagtuo gitawag na siya the saving faith sa Efeso 2:8. Nga maoy nag-lead nimo into salvation, naluwas kamo pinaagi sa pagtuo tungod sa grasya sa Dios. Sa diha nga kaniadto patay ang atong espiritu, nakadungog ta sa pulong sa Ginoo, naminaw ta. Pagkadungog na to, samtang naminaw ta, giinanay nagbuhi sa pulong sa Ginoo ang atong espiritu. Sa diha nga nabuhi na ang atong espiritu, naanay abilidad ang atong kinabuhi nga makasabot sa pulong sa Ginoo. O kato siya nga pulong sa Ginoo nga na-receive sa atong espiritu, gitranslate niya nga masabtan sa kalag. Kaya di ba parte na to, lawas kalag o espiritu. Maski distinct na sila, pero magkasinabot na sila. Ang atong espiritu, gitawag kasi sa Greek word, para mas dali na itong makuha. Ang atong spirit, gitawag sa Greek word, pneuma. Ginhawa. Ang atong kalag sa Greek word, gitawag na siya, sucha. Pero hindi spelling mo, P-S-U-C-H-E. Ang pagbasa niya, suka. Pasensya na. Suka. Diha nagikan ang term nga psychology. Bot pasabot nahitungod sa atong huna-huna mind. So muna ang imong kalag relates to your mind. Ug ang atong mind, ang atong huna-huna, naa siya'y senses, di ba? Kung sa atong senses, hearing,
seeing, smelling, tasting, feeling. Muna itong senses. And that is the connection of the mind and the body. Muna connection ni kalag o pinawas. Kung pananglitan na ay lamok mamaak, ang lawas mo ay ning-receive, mupasa dito sa iyang una-una, sa iyang mind, mo translate dito, ni kalag. Ang atong mind mo na si kalag. May siya, sakit ang bukton. Kalit na yung dagti ang kamot kay mutri mo, locate tayo si mind sa memory. Ing-ani nga sakit, murag lamok. Nailamok sa bukton, hapak dito. Pa! Naapsan magsawa ang lamok. Katol-katol man, kalot na po dayon. That is the connection of the body and the soul. So if body and soul has connection, body and the spirit and the soul also has connection. So na ay capacity ang atong kalag o ang atong espiritu nga mag-communicate. So kung magkasinabot man sila and the spirit understand the things of God, ang spirit siya mao'y nagatranslate sa mga pulong nga gikan sa Ginoo. Iyang gitranslate ngadto kang kalag aron si kalag makasabot ug mudawat niini. Mao na siya rason nga diin nganong makasabot na tas pulong sa Ginoo. Kani adto di kasabot na naman. Apil man tas mga manaway sa una. May nagputob rang manaway, manabi pag yun. Kana bitong si bahana no. Ini. May lang akong ising-ising ni Hairing Naspat ito. Pero nitali ko na. Ingon ana atong kinaiya sa una. Inignaan na gani, magtapok na gani na ipulong sa Ginoo, ang mabalaw kitag lihay-lihay. Kay, lahi man na sila reliyon. Di kita ganahan. Ingana itong kinaiya ka na ito. Kaya naman, si kalag, dili ganahan sa pulong sa Ginoo. Kaya naman, wa pa man kasabot. Pero may panahon siguro nga na ay nagwali, ning-agi lang ka sa kilid sa balay. Mo inong nadunggan ang mensahe dito na kinahanglan dawaton nimo si Ginoong Hesus. Kay kung dili nimo dawaton si Jesus, moabot ang panahon mag-antos ka gayon dito sa kalayo sa impierno. Pero imong dawaton si Jesus, kaya usabon ang imong kinabuhi. Pag-agi lang nimo, nanay mo usab sa kinabuhi si Jesus. Simple lang na pulong nga nakapabuhi sa imong espiritu. Nga siya mo i-translate sa imong kalag, uy, balik dito, paminaw, pagdugang. Hinahinay siya dito, kamang-kamang, minaw-minaw dito, atong naay nagwali, pungko-pungko dito, samtang naay nagwali. Naay mo kayo po, na mo i-imbitar niya, dilingsod, pungko-pungko lang sa gawas. Nakasugod na nagkasabot. Sige, paminaw sa pulong sa Ginoo. Ang nag-receive na sa pulong sa Ginoo is the Spirit. Katupod nga mao nga mga pulong nga iyang nadawat, gina-translate niya nga tunikalag diha sa atong lawas, inig maminaw tagwali sama niini. Sa dihang ako nagigsulti kaninyo, pulong sa Ginoo kong gisulti, ang inyong espiritu mao'y nag-translate nga aron masabtan ni kalag ug dawaton ni kalag ug maimong humok ni imong dawaton ug ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Muna nga ang tao kinahanglan o gitawag og ma-born again. Dili pasabot anang born again nga magpasakop sa reliyon o sikta nga born again. Kundili ang gipasabot niya ng born again, mao nga matao pag-usab ang imong espiritu. Muna ingon si Jesus, John 3 verse 5, gawas ko ng tao, magpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Your spirit needs to be reborn. Ang atong espiritu kinahanglan mabanhaw, magbuhi pag-usab. Aron ni ana mahimong dali natong masabtan ang kabubuton sa Ginoo. Ang atong espiritu naa siya function. Unsa man iyang function? Ang function sa atong spirit is to receive revelation from God. May abilidad ang atong espiritu nga mudawat o pinadayag nga gikan sa Dios. Ang atong espiritu pod naapod siya function nga siya mao'y mudikta sa atong kinabuhi nga moampo ngadto sa Ginoo. Na tao nga walay relasyon sino di ganahan moampo.
walay convictions pagampo. Pero ngano man pagsugod natong alagad sa Ginoo, pagdawat nimo ni Jesus, nganong ganahan naman kamo ampo. That is the work of the Spirit. Muna yun nga, gitawag na siya sa uban og indwelling of the Spirit. Indwelling of the Holy Spirit. Kana ang Holy Spirit, pagdawat nimo ni Jesus, ang Holy Spirit mo ipabuhi pagbalik sa imong espiritu. Katong gihatag sa Ginoo pagkahimugso nimo nga giginhawa sa Ginoo nganha sa imong inom. Ug ang Spirit kun nato naa siya function to commune with God. Makighiusa ngadto sa Ginoo. Ang atong spirit naay abilidad o naa siya function to worship God, pagsimba sa Ginoo. Na may mo ng tao nga tinuod nga nabuhi ang espiritu. Di na kato, di kasimba. Konsensya gina. Ang atong spirito na po na siya ay abilidad to witness. Musaysay sa unsay iyang nadawat nga gikan sila iyang pong spirit. Konsensya. Nga diin nagmutandog or mo-discern. Ang atong espiritu mo na siya itong konsensya. Mutuktok sa atong kalag, huy kalag, dili maayo imong desisyon kaganihan. Muna nga kung ang atong kalag dependent sa atong espiritu when it comes to judgment, mahimong makaamping ka sa imong kinabuhi. Ang atong espiritu na i-function to fellowship with God, mo na hinungdan nga pwede tang makapasilong og simbahan. Bago lang kaning tinginit karon nga panahon. Nakaana ko karon lang si manahan, nakaana ko naapoy nadawat pud nako nga pinadayag gikan sa Ginoo. Nasabtan ako nakaingon ko nagpasalamat ko sa Ginoo nga dinhi ko nakapasilong sa one way outreach. Ang akong pamilya dinhi nakapasilong. Panahon sa ting-init, unsay nahitabo sa mga sagbot? Nangalayos, di ba? Nangalayos. Pero katong mga sagbot nga nalandungan sa mga dagkong kahoy, kumusta? Ha? May uban ng aksyon kalayos, pero buhi gihapon. Ha? Kabantay mo? Samtang naglantaw ko, kalit lang murabag kung sa salida pamurag na ay suga ba ng sigas ulo. Naay mga tao nangalagad sa Ginoo nga wa nagpasakop og simbahan. Panahon sa kainit sa mga pagsulay, dali ra silang mo-give up. Kinsa may mugasig nila. Pero sa dihang nagpasilong ka sa usa ka simbahan, may panahon man maluya ka, pero naay brothers and sisters nga mangumusta nimo, mutabang og ampo nimo aron makalahutay ka. Pila din na kung nakapasilong ka diha ni Jesus. That is the function sa atong espiritu, to have fellowship with God. O kung makig-fellowship ta sa Ginoo, kaya po nato makig-fellowship sa atong isig katao. Ang trabaho sa atong spirit is for discernment and for spiritual warfare, pagpakigubat sa espiritu. Ang ato pong espiritu is gitawag ko siya na siya function as a seedbed. Sama ng seedbed. Kana bitaw ng imuhang plastaran o mga kanang sitaw ni similya. No? Di ba kanang humay? Maghimo man kana og seedbed. Dito nimo buhion ang dito nimo ikuan ang humay, magtapok dito sila dito mga similya. Mao dayto imong pambalhinon kay itanom dito sa ka seedbed. That is also the function of our spirit nga matagpulong binhi na nga musuod sa atong kinabuhi. Ang atong espiritu mo'y mo receive ni ana ug mao'y mo cultivate hangtod nga kini moturok. Ang trabaho din na sa atong espiritu, di na trabaho sa atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing gibutangan lang, gidepositoan lang. But it is the work of the Spirit nga nahimong seedbed nga ang mga binhi na tagak sa atong kasing-kasing nabuhi o mahimong pwedeng itanom, moturok, mutubo o mga pamungag daghan. O ang atong spirit is the reception area for the gifts of the Spirit. Na the reception area sa atong kinabuhi. Mupadala ang Ginoo mingon, o naay gift of revelation,
ipadala na ako ni Kintoy. Oh, Dana Gabriel, ihatag ni Kintoy. Lupa din si Anghel Gabriel, dadala sa Gaza. Gift of revelation, nga word of knowledge. Tumpa din siya ni Kintoy, iya din ihatag ang mo-receive kinsaman ang iyang spirit. Mudawat din ang spirit ni Kintoy o gift sa revelation. Sa diha nga na-absorb sa spirito, iyahaning i-relate, ipasa niya ngadto kang kalag kay si kalag man mo'y nagahimong desisyon nining lawasan. Ang trabaho ni kalag unsa man pod, the soul is the part of man which is aware and conscious of himself. Muna gitawag ang self-awareness. Nga kung ang atong kalag mo'y atong ginalantaw kanunay, muna gitawag na itong ego. Muna kung atong kaugalingon mo itong ginalantaw, gitagaan na itong dapong bili ang atong kaugalingon, si kalag na. O mauna si kalag ang hinungdan o patubo sa imong garbo. Kung sa may trabaho ni kalag, si kalag na sa function to recall. Siya mao'y tiglukit sa atong memory, liha sa atong brain. Siya mao ang gitawag curiosity. Mag-inquire, kung sa kanino? Kini bang plug ba? Kung ako ning paslakan, magkulinti kani. O mo na siya si kalag na. Curiosity. Perception. Pwede siya mo interpret sa iyang nakita. Pwede siya ngayon, hala, kagwapa. Hala, kamao. Hala, kanindot. O mo na si kalag. Na siya itawag perception. Si kalag po, mao ang reason. Muna-una. Kung sa uban pa ng translation ng reason, muna-una, maminsar, mamalansi. Muna trabaho na ni kalag. Si kalag po ang nagdala sa atong imagination. Si kalag may nagdala sa atong emotion. Siya po na nagdala sa atong desisyon. Trabaho ni kalag. Ang trabaho ni lawas. Ang trabaho sa lawas is the reception mo receive of information gikan nini kalibutan. Parang litay ng hit ni mo. Wita ganyan na yung tapat. Nabati ni mo ang kwento sa imong tapat. Nabati ni mo, na-feel ni mo. Kato siya, ang nindawat ato, ang imong lawas. Muna'y gitawag na siya sa psychology of stimulus. Kung isa, kung daghan, stimuli. Pagdawat niya dito, stimulus, pasa dayon na niya dito sa brain. Dayon dito dayon si kalag ang mind nato mo'y mo balanse. Kini nga klase nga panghitabo unsa man ni sa atong memory. Paglocate sa memory, ay naay nang muhit. Dapita sa imuhang right side dapit, sa imong left side dapit. Mo na nga inikuhit nato ri sa tuo, mulingi lang tag pinakalit. Tumantay mo na. Ngano man na og kuhiton ka di sa wala, dili man ka dito sa likod mulingi, di na man ka sa wala pod mulingi. Trabaho na ni kalag nag-translate siya unsay na-receive sa lawas. Ang lawas pod na itawag reaction. Ilig masuko, kinsa man naong magmukto. Kang kalag o kang espirito? Ang lawas. O malipay, kinsa man naong insin? Lawas na. Mabra siya, reaction and expression. O kanang tanan na nagtrabaho sila as one. Nagtrabaho sila as one. Isa lang ang iyang trabaho. O kini nga mao nga panghitabo sa kinabuhi sa tao, kana nga kahimtang sa tao, naatay lawas, naatay kalag, naatay espiritu, nagatrabaho na silang tanan, and naa na sila gitawag connection. So akong gingon kay gani ano? The soul and the body has connection. Sa dihang naay nadawat nato nga gitawag information sa gawas. Dahil namuhit nato. Unahin ang istorya nato. Nadungog nato ang iyang istorya. Information to. Nadawat nato nining kalibutan. Pagsulod dito sa atong lawas, sa atong mind, ang kalag na dayon mao'y mag-translate o
o magdesisyon, paminaw na ko ni o dili. So muna ang trabaho ni kalag. O ang ato pong kalag, o ang atong espiritu, naapoy connection. Pero unsa may atong himuon, aron nga mahimo tang effective diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Our relationship to God, kung atong hinumduman, pinaagi ni Jesus sa iyang mga pulong, we have been justified, we have been sanctified, and we have been glorified. Nganong naaman ang pulong? That speaks of our relationship to God. Ang atong lawas kalag o espiritu, pwede di ay makigrelasyon sa Ginoo, pwede mahiusa sa Ginoo. Abi na ako, pastor, ang espiritu ra ang atong connection sa Ginoo. Yes. Our spirit is our primary connection to God. Mao nang nangandoy ang Ginoo nga dili lang ang atong espiritu, dili lang spiritually kita moalagad sa Ginoo, but we must serve the Lord, worship the Lord in body, soul, and spirit. Put pasabot, ihanad tanan ngadto sa Ginoo. Makighiusa ngadto sa Ginoo. So sa mga pagi, una, justified. Kung sa mga justified, our spirit have been justified, or meaning made right with God. Ang atong espiritu gi-justify sa Ginoo. Kung saan ang justify, gi-insakto. Gikan sa dili insakto, gihimong insakto. Gikan sa kapatyasan, gikalimtan ang kapatyasan, gipasaylo o gitagaag tsansa nga magkinabuhing bag-ong kinabuhi. How about sanctified? Sanctification is gitawag siya og sa atong kalag siya na connection. Our souls are being sanctified. Ano sa gining sanctified? Pagbalaan, paglain, pagpurify. Muna siya ang sanctified. Kinsa may gi-sanctified nga parte sa atong lawas, dili ang atong body, dili ang atong spirit, but ang atong kalag may kinahanglan i-purify. Kay once ang atong hunahuna, ang atong kalag is purified, muhimo nig desisyon nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Muna ang kinahanglan ipahigawas kini si kalag. Muna ang daghang magampo inig prayer meeting, pastor, magampo ta nga daghang mga kalag maluwas. Naapoy igsoon po nga, naapoy pagka pilosopo nga di ka mahadlok. Mao siguro na nga inig prayer meeting, kita ra kay ngano man mga kalag man ang nangapil. Hindi mo na makita ng kalag. Pero sa technical nga pamagi, ang kalag may nakinahanglang kaluwasan. Kaya kung maluwas si kalag, si lawas mo puyog ra. How about glorified? Our bodies shall be glorified. Buot pasabot, made eternal by the Spirit of God. Muna ang tao, kung inyong bantayan, nganong importante kayo nga mataw ta pag-usap diha sa Espiritu. Kay inigbalik ni Jesus, or kung moabot man ang pisikal nga kamatayon nato, sayon ra pag-ila sa Dios, kinsay para langit. Kung sa may timaylan, pastor, buhi ang iyang Espiritu. Muna gi-explain Apostle Paul sa Ephesians chapter 1 verse 13. Pag-abot niya sa 14, ingon siya, ang Espiritu mao ang patik na libutang sa Diyos kani kanato, timaan, garantiya sa atong panulundon dito sa langit. So kinsa atong buhi ang iyang Espiritu, in the day of resurrection, mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Apan kadtong patay ang Espiritu, mabanhaw man aron silutan. Muna igsoon, atong mga pagdasig, kinahanglan nga mabanhaw pagbalik ang atong Espiritu. O sa diha nga mahimong mabuhi na ang atong Espiritu. Sa dihang mahimong mahiusa na ta diha sa Ginoo. Unsa na may mahitabo sa atong relasyon sa sala. We were saved from the penalty of sin.
Kaya wala naman tayo connection sa sala. We are being saved from the power of sin. Wala na ikagahom ang sala, batok nato. And we shall be saved from the presence of sin. Ang Diyos na, may mutabang nato nga malikay ta sa sala. Pero yung kumpiyansa, kaya na ako'y gitawag o testing o examination. Panahon sa klase, ang magtutudlo, sige istorya. Isa may nakasulay ninyo sa eskwelahan. Ining magklase si teacher. Kung isa ka oras inyong klase, ibong oras, magyaw-yaw ang may Islam. Okay, class, our subject for today is ibong oras, istorya na. Kung na kay pangutana, teacher, na kay pangutana, o unsa man ang pangutana, panahon sa ting klase, mukiter ang teacher o pangutana. Mangutana ka, tubagon ni teacher ang imong pangutana. Pero ayaw ka, dili sa tanang panahon magklase si teacher. May panahon po mag-exam si teacher. And do you know that the Holy Spirit is our teacher? Dili lang sa tanang panahon magsulti, magtudlo ang Holy Spirit. But there are times, i-allow niya nga na ako'y examination mabot sa atong kinabuhi. O hinumdumi, during the examination, di na ka pwede mamutana, teacher, unsa ganito yung answer sa number 2? Unsa naman ang teacher, hindi pangutana na yung panahon sa exam. Muhilom lang ang teacher. Paabuton ka dos ang mahuman ang exam. Then after the exam, dito chiko ni teacher, kumusta ang imong answer? Pag human o assess sa imong answer, makita niya, kulang pa kay balo, dugagan og tudlo ni teacher. Pag-assess ni teacher, nakabalo na gani, dungagan na po og another information, level up na po sa kinabuhing Kristohano. But bottom line, we need the Holy Spirit nga mo'y mubuhi sa atong espiritu. Do you have connection with God? Or basin debate na nimo maglayo naman ko sa Ginoo? Or basin naa kay gitawag og spiritual illness? Or psychological, or ay lang na psychological, pastor, kaya murag ilan ang panahon doon. Kung sa man yung gamiton, mental. Ayaw na po na mental, pastor, kaya murag maot ang pagpaminaw. Mahingo na lang ta, basin na ay sakit ang imong kalat. Or ang imong lawas ba na ay malapit. Nagkinahanglan ta o wholeness. Nandoy ba ka ng wholeness? Nabalini na handoy nga tinuok yun ako, lawas ka lang espiritu kung ihalat sa Ginoo. Kung ikaw natin, ihalat ngadto sa Ginoo. Pero kung natin nagbati, nakita ni mo, may dipikto. Isang mong daan. Isulti daan, Lord. Na something wrong in my spirit. Kung sa may problema nyo in your spirit, doon kayo lagi kayo kung dumog sa iyong tingog, Lord. Dili lagi kayo kung ganahan mag-ampo. Kapuyong lagi ko mag-ampo. May diferensya sa spirit. Pagpili mo idol ni Jesus, Lord, ayuha ang atong espiritu. Aron mahimong tinaw ang atong connection. Kaya bang kung lantaw pagka-TV, tinaw ba? Reception. Klaro. Hasta ang tingog, klaro, tinaw. Now, if your spirit is alive, kung buhi ang iyong espiritu, di ka maglisod pangayong giya sa Ginoo kaya naman, klaro, tinaw ang connection. Manandili sulat ma, ino na Ginoo sa Jeremiah 33 verse 3, sangpita ako, ug tubagon ko kayo ikaw. O ipakita ko kanimo mga kahibulungan kailangan sukat wala mo pa hisayri. Ako nagatuo nga hambay na ang Dios nagsigit introduce nimo sa kabilang rosong butang na gustong himuon sa Ginoo sa imong kinabuhi. But if your spirit is defective, kung naidepekto ang spirito, lisod nimo ilhon ang mga pagpamulong
o pagpamuhat sa Ginoo. Muna isurrender sa Ginoo. Isurrender ang imong spirit ngadto sa Ginoo. Isurrender ang imong kalaag ngadto sa Ginoo. Isurrender ang imong lawas ngadto sa Ginoo. Lawas kalaag ug espiritu itugyan ngadto sa Ginoo. Diyan sa pagtinukan ayaw sa iyang panahon. You can ask the Lord, niya akong kinabuhi, lawas kalaag ug espiritu. Ako gihalad din. Sa iwa ko, Lord, kung naay mga depekto ni ini. Apan kabalo ko, Lord, ang kabalo ka mo ayo sa akong lawas, sa akong kalag, o sa akong espiritu. God can make you whole. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Yes, i-claim lang. The Lord is showering the gifts of healings. Ginaayo sa Ginoo ang imong espiritu. Ginaayo sa Ginoo ang imong kalag. Ginaayo po sa Ginoo ang imong lawas. Hallelujah. Kung spiritual man na ang imong ibati nga malatian, God is healing you. Ginaayo ka sa Ginoo. Receive healing. Hindi man sa imong kalag, sige mamot ang imong una-una. Just ask the Lord, Lord, heal. Ayaw ha akong kalag. The Lord is pouring out healing. Ginaayo ang imong kalag. Hinagi man kang emotional illness, anxiety, ubusin mong maglantaw sa imong kaugalingon, na ay mga tahidya na hitabo sa imong kinabuhi, na di kakalimot, na imaot na hitabo ganito, di kakalimot. The Lord is opening an opportunity karong adlaw. If you want to be healed, i-surrender sa iyo, Lord, ang hinahanglan ko na kayuhan. And receive that in the name of Jesus. The Lord is also healing physically sa imong lawas. Itap lang ahang aparte sa imong lawas karon nga naa kay gibati nga malatian. Itap sa imong kamot and i-claim, Lord, salamat sa kayuhan. Kung naman sa imong likod, itap imong likod, Lord, salamat sa kayuhan. Kung naman parte sa kasing-kasing sa dugan, itap, Lord, salamat sa kayuhan. Kung naman sa tuhod, Lord, salamat sa kayuhan. Just tap. Itap lang sa imong kamot, tipika lang sa imong kamot, and claim that in the name of Jesus, you are healed. Hallelujah. Thank you, God. Lord, salamat Ginoo ninitak na that you are making us whole again. Kaniya to, Lord, nahimong naguba ang among kinabuhi tungod sa kasalanan. Apektado ang among espiritu, ang among connection ni Lord. Apektado ang among kalag, ang among decisions. Apektado po ang among lawas. Apan salamat, Lord, that there is healing diha kanimo Ginoo. And that you are desiring na kay pangandoy, na kay Ginoo, Lord, nga kami mahimong hintit in the body, soul, and spirit. Di na mo kaya, Lord, sa among kagalingon lang. Busa among gihalad ang among kinabuhi nga na kanimo. Ani ang among kinabuhi, Lord. Imo na kini sugod karon. And thank you, God, sa tanan nga nagahalad sila kinabuhi karon ng Dios. Ipakita kanila, Lord, ang imong himayaon milagosong buhay. That you are God who is able to make us whole. Na walay kulang. Nasama ni David, kami moingon, ang Ginoo among magbalantay, walay magmakulang namo. Salamat o Dios, mamuuli kami human sa kanibahon, walay kulang. Satisfied. Tungod kay ang imong gahom, Lord, ang
dili magabot sa imong katawhan. And that throughout this week, kamo magpabiling madaogon pinagi sa ngalan ni Jesus. And I declare relationships be restored, pana, asawa, ginikanan, anak, managsuon, o mga kaigsuunan diya sa Ginoo. I declare restoration in the name of Jesus Christ of Nazareth. And thank you, Jesus. Niningatan na. Sinuhin mo nga pulong, Lord. Hindi mo labay ang kawang. Hindi magkapabiling kinis. Sa kasing-kasing. Nga mong maningluman o makinabuhi. That ikaw, Diyos, naghihimo ka na mong buok. Tibuok. Walay kulang. Walay depekto. Apan, inayo na. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Kinita na, Lord, ang giniklara. Pinagi sa ngalan sa mga sanak sa